Mayong gabi kanatong tanan mga kaigsunan ug mga kahigalaan diha ni Kristo. And we thank the Lord nining atong pagpadayon sa pagtuon sa mga pulong sa Dios, labi na nining pagpadayon nato sa pag-study mahitungod sa the doctrine of God, and we will continually or we will continue sa atong study mahitungod sa the wrath and severity of God. And I would like to invite you to prepare your Bible aron sa pagbasa sa mga pulong sa Dios, kung unsa gyud ang Dios sa iyang kagalingon, hilabi na sa iyang pagpadayag in the Old Testament and in the New Testament, that our God is not only the God of love, the God of mercy, and who is gracious, but also the God of the Scriptures, as God revealed Himself, is also the God of wrath and severity. Siya Dios diha sa kapungot, siya Dios diha sa kaligot-got niadtong mga tao nga kanunay nga nakigbatok ug nagrebilde diha sa iyang mga pulong. I pray nini nga pagtuon sa pulong sa Ginoo nga ang Dios magauban kanato pinagi sa iyang balaan nga espiritu. So as we continue nining pagtuon sa pulong sa Ginoo, I would like to invite you diha sa mga pag-ampo. Uh, Let us ask the Lord for help nining pagtuon diha sa iyang mga pulong. Let us pray. Our Heavenly Father, our gracious God, ikaw Ginoo among gipasalamatan nining pagtuon sa imong mga pulong. Bisan pa Ginoo sa among pagpadayon diha sa pag study mahitungod diha sa imong kinaiyahan, bisan pa diha sa imong pagkaikaw nga din imong gipadayag ang imong kaugalingon diri kanamo, dili lang sa kabuhatan kundi ultimately diha gyud sa imong mga pulong Ginoo. Mao ang kasulatan, mao ang Biblia nga karon giprinta aron nga mabasa sa mga tawo sa kalibutan, ug aron ang mga tawo sa kalibutan wala na gyud sila excuse diha kanimo at the day of judgment, tungod kay ikaw nagpadayag man sa imong kaugalingon. And Lord, we pray nga niining pagtuon sa imong mga pulong, ikaw ta magauban kanamo, magiya ka kanaho Ginoo as I teach your word, as I deliver your word. I pray for the help of your Holy Spirit, bisan pa sa imong mga katawhan karon, ug bisan pa sa mga kahigalaan nga nakig-uban kanamo sa pagtuon sa imong mga pulong, meaning the doctrine of God, the wrath and severity of God. I pray, Lord, that may you prepare our hearts, our minds, bisan pa Ginoo nga masabtan gyud namo ang imong pagkaikaw, sumala sa imong pagpadayag sa imong kaugalingon diha sa kasulatan. And Lord, may your name be glorified and be magnified ini among pagtuon sa imong mga pulong. And may you conform us into the image of your Son, and may you bring and give salvation to those who are yours in the Lord Jesus Christ. I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. So, mayong gabi kanatong tanan igsoon, and kumusta no? Kumusta ka diha sa Ginoo? Kumusta ka diha ni Kristo? And I hope nga ang imong relasyon diha sa Ginoo kanunay nga nagtubo, aduna kay passion diha sa paghimaya diha sa Dios. Nga din ang Dios sa iyang kaugalingon, grabe gyud kadako ang iyang gugma, ang iyang kaluoy, ug bisan pa niana, grabe pod kadako ang iyang kapungot ug kaligot-got niadtong nga mga tawo nga wala diha ni Kristo ug nagapadayon diha sa ilang pagpakasala. Now, sa miagi nato nga pagtuon sa pulong sa Ginoo mahitungod nining the wrath and severity of God, ato nang gitan-aw ang pagka kinahanglanon sa kapungot ug sa kaligot-got sa Dios, or the essentiality of God's wrath and severity. So dili nini nako i-review pa kay ato naman ning tudlo miaging simana diha sa YouTube, diha sa pagtudlo nato niini. Nya ato na pod gitan-aw ikaduha ang the biblical concept of God's wrath and severity, unsa ang biblikanhon nga kapungot sa Dios ug ang iyang kaligot-got bisan pa sa iyang kasilag niadtong mga tawo nga nagapadayon diha sa pagpakasala. Ug niini nga kagabiuna sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo, atong tanawon ang the manifestations of God's wrath and severity. Una nga atong tan-awon diha sa pulong sa Ginoo nga ang kapungot sa Dios kini iyang gipakita pinaagi sa pag give up
sa mga tao tungod sa ilang mga kasalanan. First, God's wrath is manifested in giving up men to their own sinfulness. Tungod kay ang tao diha sa iyang pagka makasasala, dili na gyud sila maminaw sa pulong sa Ginoo, dili na sila maminaw sa kabalauran sa Dios, ug tungod kay ang tao na ulipon man diha sa sala, ang ilang gisunod mao nang ilang kasing-kasing, ang ilang kaugalingon nga tinguha nga dili paghimaya sa Dios, ang ilang nang gisunod ang ilang kaugalingon nga kaulag. That's why the scriptures is very clear niani, ilabi na sa Romans chapter 1:16 to 17, nganong yung iwali gyud ni Apostol Pablo ang ebanghelyo ngadto sa mga tao ug bisan pa sa tibuok kalibutan, tungod kay ato makita diri ang rason ngano. Una, sa Romans chapter 1:16 to 17, giingon diri ni Apostle Pablo, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek." Nya sa verse 17, padayon siya nga nag-ingon, "For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, but the righteous man shall live by faith." Mao kana ang manifestation of God's wrath is manifested in giving up men to their own sinfulness. Ato makita diri mga kaigsunan, ngano man gyud nga ang gospel mao ang gahom sa Dios. Why is the gospel the power of God to salvation to everyone who believes? Ngano man? Tungod kay ang ebanghelyo or ang maayo nga balita mao kini ang nagpadayag, mao kini ang nagreveal sa pagkamatarong sa Dios. The gospel reveals the righteousness of God. The righteousness that we could not produce, God Himself has provided in the person and work of His Son. Kinsa man ni nga Son, maong iyang anak nga mao si Ginoong Hesukristo. And this righteousness is received by faith and is given by God to those who have faith. Now kini nga pagkamatarong madawat lamang pinaagi sa pagtuo o kini siya gihatag pinaagi sa Dios ngadto kanila nga adunay pagtuo diha kaniya. Nya ang pangutana no, nganong nagkinahanglan man gyud ta nini nga pagkamatarong sa Dios nga diin gi padayag diha sa ebanghelyo? Nganong nagkinahanglan man ta? Why do we need this righteousness of God that the gospel reveals? Tanawa ang Romans chapter 1 verse 18 nag-ingon, "For the wrath of God is revealed." Ang kapungot sa Dios kini gipadayag na. Wala gingon sa scripture nga ipadayag pa lamang, kundili gipadayag na. The wrath of God is revealed from heaven. Nga kinsa may object niya ini sa kapungot sa Dios, against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Niadtong mga tao nga mga ungodly, niadtong mga tao nga unrighteous, niadtong mga tao nga kanunay nilang gi-suppress ang kamatuoran in unrighteousness. Mao na sila ang object sa kapungot sa Dios. This wrath of God is now already being revealed from heaven upon human sin. Mao na ang kamatuoran gisulti diha sa Biblia. Siguro nalimtan nimo igsoon nga ang Dios nagpadayag diha sa iyang kaugalingon, not just the God of love, kay mao kini ang gihunahuna sa mga tao sa kalibutan nga ang Dios gugma lagi siya, ang Dios musabot ra lagi kung ako magpakasala. Pero tanawa igsoon diha sa Biblia, ang iyang kapungot, ang iyang kaligot-got, iya nang gipadayag diha sa kalangitan. The wrath of God is revealed from heaven. Mao na nga sa history, it is like a sword of Damocles niadtong tao nga hapit ng patyunon. Ibutang ang tao dito sa
lamisa nya kining sword ni Damocles nga mag-swing sa left ug sa right hangtod nga ang iyang tumong niini nga tugyod sa liog sa tao nga pagkapatyon mausab ni ana ang kapungot sa Dios niadto mga tao nga wala naghinulsol ug wala nag-acknowledge diha sa Dios ug midol diha ni Kristo, mito diha ni Kristo nga diin si Kristo ra gyud makaluwas diha kaniya gikan sa iyang mga sala. This wrath of God is now already being revealed from heaven upon human sin. Apan unsa may cause nini, unsa may hinungdan nining kapungot sa Dios nga din iya kining padayag. Unsa may hinungdan niini? Sa Romans chapter 1:19 to 23 atong makita ni dinhi nga passage sa scripture nganong nasuko gyud pag-ayo ang Dios, nganong napungot gyud ang Dios tungod kay aduna siya'y rason. Diha sa Biblia gihatag ang rason nganong ang Dios napungot, nganong ang Dios nasuko. Sa verse 18 gingon, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth." And verse 19, "Because that which is known about God is evident within them." Ang pagkaila diha sa Dios, nga din ang Dios naglungtad gyud, nasayran gyud, nahibaluan gyud sa sulod sa hunahunag kasing-kasing sa tao. "For God made it evident to them." Verse 20, "For since the creation of the world, His invisible attributes, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood through what has been made, so that they are without excuse. For even though they knew God, they did not honor Him as God or give thanks, but they became futile in their speculations, and their foolish heart was darkened. Professing to be wise, they became fools, and exchanged the glory of the incorruptible God for an image in the form of corruptible man, and of birds, and of four-footed animals, and crawling creatures." Tanawa, ang Dios napungot ug nasuko gyud niadto nga mga tao nga kanunay nga nakigbatok, nagrebelde, nagdeny sa paglungtad sa Dios, dili lang diha sa creation, dili lang kay diha sa conscience or within man nga ang Dios gyud naglungtad, kundi kining pagpuli sa Dios nga tinuod nga din ang mga tao ang ilan nang gisimba ang mga Dios na kinulit, binuhat sa hunahuna ug kasing-kasing sa tao. Ang ilan nang gisimba mao na kining binuhat sa tao inay niadtong magbubuhat. Mao na nga ang Dios ang iyang kapungot naa na gyud, andam na gyud nga din iyang pagahukman ug pagasilutan kini nga mga tawhana nga nagapadayon diha nining mga klase nga sala. Even those who do not have never heard or read a Bible, who practice gross idolatry, are still without excuse. Bisan pa katong mga tao nga wa nakabasa sa Biblia, ug katong mga tao nga nagsimba og mga Dios-Dios, sila gyud wa gyud sila ipsot nini. Wa gyud sila excuse diha sa kapungot sa Dios tungod kay ang Dios tataw gyud og klaro nga nagpadayag sa iyang kaugalingon gikan pa sa buhat sa creation, and that is the just cause of God's wrath being revealed. Mao gyud ni ang makatarunganon nga din ang kapungot sa Dios iya gyung gipakita. But how specifically is God's wrath being revealed? Sa unsa man nga paagi diha sa piho gayud. Now it is being revealed by giving up men to sin. Kaning kapungot sa Dios, kini gipadayag sa Dios pinaagi sa pagtugyan sa mga tao ngadto sa pagpakasala. Mao ning kuyaw igsuon ug ato ug unsay imong nakita sa kalibutan ug unsay imong naobserbahan sa kalibutan nganong ing-ani ng kalibutan, nganong aduna nay mga bayot, aduna nay mga tumboy, aduna nay mga lalaki nga nakigminyo og lalaki, babay, isig ka babay, and why these things are in existence today, not just today, kundili kaniadto usab.
Tungod kay mao kini ang resulta dihas kasing-kasing sa tao nga diin ang kapungot sa Dios, tungod kay ang tao wa na mibalik diha sa iyang magbubuhat, nagpadayon na diha sa sala. Mo na nga ang kalibutan naka-eksperyensya nining gross immorality because of man's sinfulness and rebellion against God and His Word. Tanawa ang Romans chapter 1:24 and 25. Gitugyan sila sa Dios sa ilang kaugalingong kaulag, sa ilang kasing-kasing ngadto sa kahugawan. Mao ning gingon sa Romans 1:24 to 25. Therefore, God gave them over in the lust of their hearts to impurity. Unsa may purpose that their bodies might be dishonored among them. For they exchanged the truth of God for a lie. Gipakita sa Ginoo nganong ingahan ni ang resulta. Tungod kay ang mga tao ilang gipulihan ang kamatuuran mahitungod sa Dios diha sa kabakakan, and worship and serve the creature rather than the Creator who is blessed forever. Amen. Tungod kay ang tao wala na nila gi-honor ang Dios. They dishonor God. Pinaagi sa ilang pagsimba og mga Diyos-Diyos. Mao na nga ang Dios diha sa kapungot will give them to the sin of sexual impurity that they might dishonor themselves. Grabe. Mao gyud ni ang nahitabo sa atong katilingban karon, sa atong nasod karon, ug bisan pa sa tibuok nga kalibutan. Mao na kung wa gyud ang grasya kaluoy sa Ginoo, kung wa gyud si Ginoong Hesus, kitang tanan gyud mahimo gyud tang mga bayot ug mga tumboy kung wala pa nagpadayag ang Dios sa iyang kagalingon diri kanato, dili lang sa kabuhatan, kun dili usab diha sa iyang mga pulong, diha kang Ginoong Hesukristo. Nya padayon pag yun ang Biblia nga nagaingon diha sa Romans chapter 1:26 to 27, gingon, for this reason God gave them over to the degrading passions. Grabe kayo. Kabugat ang pulong sa Ginoo. Tungod niini nga rason ang Dios nagtugyan det ngadto kanila to degrading passions. Niya gipakita unsa man nga passions, for their women exchange the natural function for that which is unnatural. Usa kini ka butang nga diin gikaligut-gutan sa Dios. Ug mao kini ang hinungdan nganong gi-judge sa Ginoo ang Sodoma ug Gomorrah dito sa Old Testament. Verse 27, and in the same way also the men, not just the women, kundili apil pod ang mga kalalakinhan. And in the same way also the men abandoned the natural function of the woman and burned in their desire toward one another, men with men, committing indecent acts and receiving in their own persons the due penalty of their error. Now, moingong kay igsoon nga wa man tay mabasa diha sa Biblia nga homosexuality, wa man tay mabasa diha sa Biblia nga gay and lesbian. Now, this is very clear in the scriptures of verse 26 and 27, the description nini nga mga tao nga diin gitugyan diha sa Ginoo sa ilang pagpadayon diha sa ilang pagpakasala, tungod kay sila wa na naminaw, wa na wa nila gi-acknowledge ang tinuod nga Dios, bisan pa ang paglungtad sa Dios ug bisan pa ang iyang mga pulong. Mao na diha sa Biblia gidescribe nga bisan pa ang mga kababainhan sa verse 26 exchange the natural function for that which is unnatural. Diha sa kapungot ang Dios, God does not only give up sinners to sexual impurity, but also to sexual perversity, particularly homosexuality and lesbianism. Yes, natay mga kaila, natay mga friends nga gays, natay mga friends nga mga lesbian. That's why kinahanglan yun nga masabtan ug mailhan nila nga ang Dios gyud, kung dili sila maghinulsol niini nga mga sala, padayon gyud sila nga naa sa ilalom sa kapungot sa Dios, kaligot-got sa Dios, and in the end kung dili sila
Muduol diha ni Kristo, muto diha ni Kristo, ingon nga Dios nga nahimong tao nga namatay dito sa cross sa Kalbaryo aron sa pagbayad sa mga sala sa iyang mga katauhan, sa mga sala sa mga kasala nga mutuo diha kaniya aron nga maluwas nan sila gyud maadto gyud sa impyerno nga walay katapusan. Mao na nga nganong mingon ta nga natay mga friends nga mga gays o lesbian tungod kay napud ko'y mga igagaw nga bayot o tumboy nga kinahanglan usab nila nga makabati sa ebanghelyo sa atong Dios. And there is hope for them. There is hope for them if they will come to Christ, if they will repent, they will be saved by the grace and mercy of God. Balik ta sa atong pagtudlo igsoon nga diya usab sa kapungot sa Dios sa Romans chapter 1, 28 to 32. Romans chapter 1, 28 to 32. Ang Dios padayon nga nagasulti diya sa mga pulong nga nagaingon, and just as they did not see fit to acknowledge God any longer, God gave them over to a depraved mind to those things which are not proper, being filled with all unrighteousness, wickedness, greed, evil, full of envy, murder, strife, deceit, malice. They are gossips, slanderers, haters of God, insolent, arrogant, boastful, inventors of evil, disobedient to parents. Kung ikaw karon usa ka batan-on o usa ka anak nga padayon nga rebelde, disobey sa imong mga ginikanan, you are under God's wrath and you need to repent of this sin. Verse 31, without understanding, untrustworthy, unloving, and merciful, and although they know the ordinance of God, that those who practice such things are worthy of death, they not only do the same but also give hearty approval to those who practice them. Tanawa, no? Ang kalibutan, kung ikaw magpadayon niini nga klase nga sala tubangan sa Dios, the world will not call this kind of sinful acts atubangan sa Dios nga dulumtanan, kundi ang kalibutan mo approve pagyud sila niini. They will give hearty approval to those who practice them. Mao na nga diha sa Biblia ang Dios gyud napungot ni atong mga tao nga nagtawag diha sa sala nga maayo, ug ang maayo gitawag hinuon nga dautan. Now, in wrath, ato makita sa atong ibasa karon diha sa kapungot sa Dios, ang Dios dinhi hulagway as giving up sinners to callousness of heart. Ang ilang kasing-kasing grabe na katig-a, ang ilang kasing-kasing grabe na kakubalan nga diin dili na gyud sila. Dili na gyud sila pa maka realize diha sa kamatuoran, bisan pa diha sa Dios nga di nasuko, napungot nining mga salaudnon nga gibuhat batok sa Dios. Dili na sila makasabot pa tungod kay ang ilang kasing-kasing, ang ilang unahuna, ang ilang mga mata na butaan na because of this gross immorality, and because God has gi-give up na sila sa Ginoo tungod nining ilang padayon nga pagpakasala. Now karon mao kini ang manifestation of God's wrath. Aduna nay moral degeneration, nagdegenerate na ang morality. Ato makita sa mga kanasuran nga ang root gyud niini mga butanga tungod kay ang tao nagpadayon diha sa sala, ug nganong ang tao nagpadayon diha sa sala tungod kay ang tao ang iyang gihunahuna sa iyang kagalingon dili na ang Dios kundi kung unsa na ang makapahimaya, makapahimuot diha kaniya. Now the moral degeneration of any nation has its roots God's wrath. Mao na ang Dios diha sa kapungot, iya nang gi-abandon kini mga tao nga makasasala ngadto sa ilang pagka makasad-on. The more morally degenerate a nation,
the clearer is the revelation of God's wrath upon that nation. Mao ginay atong hinumduman. The more nga ang nasod magpadayon diha sa sala, magpadayon diha sa pagsimba og mga Dios-Dios, nagpadayon diha sa unodnon nga kaulag, pakighilawas, isig ka lalaki, isig ka babay, the more nga makita nato nga kana nga nasod gi-give up na gyud sa Ginoo. God gave them over into the lust of their hearts. Secondly, God's wrath is manifested in the frightening judgments of sinners in the course of human history. At makita in the Old Testament nga ang Dios gyud naghukom niining mga tao nga makasasala. Bisan pa sa human history, for example, the universal flood during the time of Noah, nganong gilunop man sa Dios ang tibok ng kalibutan, tungod kay ang Genesis chapter 6, 5 to 7, nag-ingon ang Dios diha sa iyang mga pulong. Genesis chapter 6, 5 to 7, then the Lord saw that the wickedness of man was great on the earth. Ang pagkadautan sa tao nakita gyud sa Dios. Unya kining sora ba diha sa Biblia, not just a glimpse kundili diha sa Hebrew ang iyang but pasabot nini nga aduna gyud thorough nga investigation. Yes, God knew all things, and because God is the righteous God, iya yung gipakita nga kining iyang judgment is based gyud sa iyang righteousness ug sa iyang just, sa iyang pagkamatarong nga Dios. The Lord saw that the wickedness of man was great on the earth, and that unsa pa man gyud every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. It is like a clock ticking, nga every tick sa clock ingana usab ang intention, ang thoughts kasing-kasing sa tao is only evil continually. Wa na gyud time nga ang iyang hunahun ang kahadlok sa Dios, ang himaya sa Dios, ang goodness sa Dios, kundi ang iyan ang gihunahuna, ang iyan ang kaugalingon, ang iyan ang kaugalingon, ang iyan ang kaugalingon, nawala na ang Dios diha sa iyang hunahuna o kasing-kasing, because He is so very consumed of the things of this world, of the lust of this world, of the glory of this world. Mo na nga ang Dios sa verse 6 gingon, and the Lord was sorry that He had made man on the earth, and He was grieved in His heart. And the Lord said, I will blot out man whom I have created from the face of the land, from man to animals to creeping things and to birds of the sky, for I am sorry that I have made them. Mao kana ang giingon sa Dios diha sa iyang mga pulong. And in the course of human history, kita usab nato ang kapungot sa Dios nga iyang gipadayag, gibubo, labi na sa iyang pagsilot dito sa Sodoma o sa Gomora. Genesis chapter 19, 24 to 25. Genesis chapter 19, 24 to 25. Gingon diha, then the Lord rained on Sodom and Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven, and He overthrew those cities and all the valley and all the inhabitants of the cities and what grew on the ground. Grabe ang Dios diha sa iyang kapungot. Dili lang kay makita nato ni in the Old Testament, kung dili usab diha sa New Testament, hilabi na diha sa Revelation, o bisan pa sa great judgment to come ngadto mga tao nga wala diha kang Ginoong Hesukristo. Bisan pa sa time ni Noah, no, kung atong mabasahan diha sa pagpadayon sa Genesis chapter 6, 17 to 18, Genesis chapter 7, 21 to 23, ako lang ni basahon for the sake nga ato makita ang whole picture kung unsa gyud ang Dios diha sa iyang kapungot. Sa Genesis 6, 17 to 18 gingon diri, and behold, I, even I, am bringing the flood of water upon the earth to destroy all flesh, in which is the breath of life from under heaven. Everything that is on the earth shall perish, but I will establish my covenant with you, and you shall enter the ark, you and your sons and your wife and your sons' wives with you.
Now sa Genesis 7:21 to 23, gingon diri, and all flesh that move on the earth perished, birds and cattle and beasts and every swarming thing that swarms upon the earth and all mankind of all that was on the dry land, all in whose nostrils was the breath of the spirit of life died. Thus he blotted out every living thing that was upon the face of the land, from man to animals to creeping things and to birds of the sky, and they were blotted out from the earth. And only Noah was left together with those that were with him in the ark. Muna, in the Old Testament, bisan pa sa panahon ni Moses, diin ang Ginoo iyang gihukman ang mga katauhan didto sa Ehipto. The death of all those who left Egypt 20 years and above except for Joshua and Caleb sa Numbers chapter 32, 10 to 13. Tanawa unsay gingon sa Dios. Sa panahon ni Moses, bisan pa si Moses, wa siya nakasulod dito sa promised land tungod kay siya wala niya gi-honor ang Dios at tubangan sa mga tao nga diin ang Dios mingon siya nga, Moses, speak to the rock. Nya mugawas ang tubig tungod sa kasuko ni Moses sa mga tao nga kanunay nagrumble batok sa Ginoo ngadto pud kang Moses, wa na niya gisultihan ang rock nga diin ang Dios may nagkuman ato ni Moses nga mao ning imong buhaton aron nga ang Dios mahimaya, mahipataas, ma-honor, taliwala ora tubangan sa mga tao sa katauhan sa Israel. And yet Moses tungod kay nadala siya sa iyang kasuko, sa iyang kasing-kasing ngadto sa mga tao, iya na hinunggi strike ang rock. Mao na ang Dios diha sa kapungot ug kasuko. Mao kini ang gingon sa Ginoo diha sa Numbers chapter 32 verse 10 to 13. Gingon diri, so the Lord's anger burned in that day, and he swore, saying, none of the men who came up from Egypt from 20 years old and upward shall see the land which I swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob, for they did not follow me fully, except Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite, and Joshua the son of Nun, for they have followed the Lord fully. Verse 13, so the Lord's anger burned against Israel, and he made them wander in the wilderness 40 years, until the entire generation of those who had done evil in the sight of the Lord was destroyed. Ang kapungot usab sa Dios atong nakit-an diha sa pag guba sa Jerusalem, labi na sa panahon sa Babylonian invasion. Nganong nahitabo man ni igsoon tungod sa ilang pagrebilde batok sa Dios, tungod sa ilang bias tinuod nga Dios, ug wala na sa pagpabilin diha sa kabalauran sa Ginoo. Ug ang ilang gibuhat, nagsimba na sila og mga lain nga mga Dios. Deuteronomy chapter 28, 49 to 62. Taas-taas to ni nga verse, pero kinahanglan na to nga mabasa aron nga masabtan nato igsoon nga ang Dios gyud grabe ka strikto, ang Dios gyud grabe ka faithful sa iyang mga pulong. Ang bisan pa niya na ang Dios, He is the gracious God, loving God and merciful God, and He will not leave the guilty unpunished. Tanawa ang Deuteronomy chapter 28, 49 to 62, giingon diri sa Ginoo, the Lord will bring a nation against you from afar, from the end of the earth, as the eagle swoops down, a nation whose language you shall not understand, a nation of fierce countenance, who shall have no respect for the old, nor show favor to the young. Moreover, it shall eat the offspring of your herd, and the produce of your ground, until you are destroyed, who also leaves you no grain, new wine, or oil, nor the increase of your herd, or the young of your flock, until they have caused you to perish. And it shall besiege you in all your towns, until your high and fortified walls in which you trusted come down throughout your land. And it shall besiege you in all your towns throughout your land, which the Lord your God has given you. Then you shall eat the offspring of your own body, the flesh of your sons and of your daughters, whom the Lord
Lord your God has given you during the siege and distress by which your enemy shall oppress you. The man who is refined and very delicate among you shall be hostile toward his brother and toward the wife he cherishes, and toward the rest of his children who remain. Verse 55, so that he will not give even one of them any of the flesh of his children, which he shall eat, since he has nothing else left during the siege and the distress by which your enemy shall oppress you in all your towns. Kita nimo igsoon. Ang judgment sa Ginoo, ang ginikanan, ang nanay ug tatay, ilan ang kanon ang ilang kagalingon nga masusunga, anak aron lang nga mabuhi, gikan nining grabe nga kagutom tungod sa hukom ang judgment sa Ginoo nga din ang Dios magpadala na og kaaway ngadto nila aron sa pagguba, pag-destroy diha kanila as part of God's judgment to them. Verse 56, the refined and delicate women among you who would not venture to set the sole of her foot on the ground for delicateness and refinement shall be hostile toward the husband she cherishes, and toward her son and daughter, and toward her afterbirth which issues from between her legs, and toward her children whom she bears. For she shall eat them secretly for lack of anything else. During the siege and the distress by which your enemy shall oppress you in your towns, if you are not careful to observe all the words of this law which are written in this book, to fear this honored and awesome name, the Lord your God, then the Lord will bring extraordinary plagues on you and your descendants, even severe and lasting plagues and miserable and chronic sicknesses. And he will bring back on you all the diseases of Egypt, of which you were afraid, and they shall cling to you. Also every sickness and every plague which not written in the book of this law, the Lord will bring on you until you are destroyed. Mao na ang gingon sa Dios. Kung dili sila magpadayon, mao ni ang mahitabo sa ilang kinabuhi. And then sa verse 62, then you shall be left you in numbers, whereas you were as the stars of heaven for multitude, because you did not obey the Lord your God. Nga na kaseryoso ang Dios igsoon. Kung ato makita ang Dios iyang giprosper ang mga katawhan sa Israel. Ang Dios faithful siya sa iya mga promise nga din gideliver gyud sila gikan sa Egypt. Unya gibutang sila, gihatod sila ngadto sa promised land. Nya ang Ginoo nagprosper kanila. Pero sa diha nga ang tao mibiya na diha sa kabalauran sa mga pulong sa Dios. Ang Dios usab nagahatag ngadto kanila og mga warnings, judgment nga diin kung mahitabo ni mao ni ang mahitabo ngadto kanila. Apan kay tungod ang mga tao sa Israel nagmagahi silang kasing-kasing, nagsimba og lain nga mga Dios mao na nga sila nasakop gyud sa Babylonia. Mao na nga sila nahimong captive sa kaaway. Nga diin giingon sa Ginoo sa verse 49, the Lord will bring a nation against you from afar, from the end of the earth, as the eagle swoops down, a nation whose language you shall not understand, a nation of fierce countenance, who shall have no respect for the old, nor show favor to the young. Ang Dios naagyud siya'y cause, naagyud siya'y nagyud siya'y rason nganong ihatag niya ang iyang kapungot, ibubo niya ang kapungot tungod kay ang tao mibiya na diha sa tinuod ug buhi nga Dios. Ug mao kini ang iyang warning sa mga katawhan sa Israel. Mao sab kini ang warning sa mga tao sa kalibutan, labi na sa mga Kristohanon. Ug kanimo igsoon kung ikaw mubiya diha sa pagpangalagad sa Dios. Mao na ang Biblia nag-ingon siya, for evil men and impostors will proceed from bad to worse. And they are under God's curse. They are under the wrath of God. Mas maayo pa diha kanimo igsoon nga wa ka nasayod sa ebanghelyo, mahitungod ni Kristo. Kay mas grabe pa ang judgment diha kanimo nga nasayod na diha sa pulong sa Ginoo. Apan nagpadayon diha sa sala, grabe gyud ang hampak sa silot
bisan pas kapungot sa Dios. Grabe ang imong accountability kung magpadayon ka diha sa pagpakasala. Kung dili ka maghinulsol ug moduol diha kang Ginoong Hesukristo. Mosab kini ang nahitabo in the New Testament sa panahon ni Herod, nga din ang himaya wa niya gihatag ngadto sa Dios, kundi iyang gibutang sa iyang kaugalingon ang mga pagdaig sa mga tao. Sa Acts chapter 12 verse 21 to 23, gingon diri, and on an appointed day Herod, having put on his royal apparel, took his seat on the rostrum and began delivering an address to them. And the people kept crying out, "The voice of a God, and not of a man." And immediately an angel of the Lord struck him. Why? Nganong gi-struck down man si Herod? Because he did not give God the glory, and he was eaten by worms and died. Di ba? Kung ang tao mamatay, usa pa man siya kaunon diha sa mga ulod, pero kini si Herod, he was struck down by the angel or an angel of the Lord. Ikaon siya sa ulod or sa mga ulod hangtod nga namatay. Grabe ka painful. Grabe ka excruciating nga klase nga kamatayon. Grabe ka ngilngig. Ngano ingani man ang Dios diha sa iyang kapungot, tungod kay ang himaya o kadungganan iya ra magyud sa Dios igsoon. Di nato ihatag ngadto sa uban, dili nato mosimba ta og lain nga mga Dios tungod kay ang himaya, kadungganan o kagamhanan iya ra mangyud diha sa Dios. Nya ikatulo, diha sa pagpadayag sa kapungot sa Dios. Thirdly is that God's wrath will be fully manifested in the final judgment on the last day. So katong gipakita sa Dios in the Old Testament, in the New Testament, tipik lamang kato sa iyang kapungot. Tungod kay ang kapungot sa Dios in the last day, in the final judgment, diri nagyud kompleto sa hingpit, ibubo sa Ginoo ang iyang full wrath, nga diin wa nagyud pay kaluoy pa ug grasya pa nga gikan sa Dios. All other judgments in human history are only precursors to this final judgment or to this final day of judgment. Sa 2 Peter chapter 2, 4 to 6, we read 2 Peter chapter 2, verses 4 to 6, ang pulong sa Ginoo nagaingon, "For if God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell and committed them to pits of darkness reserved for judgment, and did not spare the ancient world, but preserved Noah, a preacher of righteousness, with 7 others, when he brought a flood upon the world of the ungodly, and if he condemned the cities of Sodom and Gomorrah to destruction by reducing them to ashes, having made them an example to those who would live ungodly thereafter." Mas grabe pa gyud katong mga butanga, mga example to nga gibuhat sa Dios. Kay inigabot na sa final day of God's judgment, the great wrath of God, the fullness, the fierceness of God's wrath. Mao gini ama sinati sa mga tao ngadto sa impyerno nga walay katapusan, nga diin mag-suffer gyud sila hangtod sa walay katapusan. Now igsoon, ang Biblia wa gyud nagatudlo og purgatorio. Kay kanang pagtulunan sa purgatorio, pagtulunan lang kana sa tradisyon ug nahuna sa tao, nga diin sa Biblia ang atong Dios diha kang Ginoong Hesukristo, pinagi sa paghulagway niya dito sa Hades ang taong dato ug katong taong pobre. Nag-ingong gyud si Kristo nga ang tao nga dato nga din na siya dito sa Hades or sa hell, di na gyud siya makaadto pa sa paraiso nga naghulagway diha sa langit o diha sa gingharian sa Dios. Wa nay makatabok, wa gyud makatabok
nga kung ikaw atua ka dito sa impyerno, you will suffer for the rest of your days sa kapungot o kaligot-got sa Ginoo sa walay katapusan. Unya, mao kanay atong basahon diha sa Biblia. Nga din ang Dios mismo may nagsulti diha sa iyang mga pulong pinaagi sa iyang mga apostoles. Now, ano na tay mga graphic nga description of that day in scriptures. For example, Romans chapter 2 verses 5 to 9. Romans chapter 2 verse 5 and 9 rather, gingon dira. But because of your stubbornness and unrepentant heart, you are storing up wrath for yourself in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Verse 9, there will be tribulation and distress for every soul of man who does evil, of the Jew first, and also of the Greek. Mo na no? All other judgments in human history are only precursors to this final day of judgment. Nga natay mga graphic description of that day in scriptures. Nga napo diha sa Revelation chapter 6 verse 15 to 17 nga di nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Sa verse 15 of Revelation chapter 6, and the kings of the earth and the great men and the commanders and the rich and the strong and every slave and free man hid themselves in the caves and among the rocks of the mountains. Verse 16, and they said to the mountains and to the rocks, fall on us and hide us from the presence of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. For the great day of their wrath has come, and who is able to stand? Inigabot na gani sa final judgment of God ang mga tao. Gusto na gyud sila nga mga matay. Gusto na gyud sila nga mapahulay pas dayon. Mao na nga tungod kay ang kapungot o kaligot-got sa Dios. Ang tao nga makasala, wa mong excuse, ipsot niini. Kung wala ka diha ni Kristo igsuon. Kung nagpadayon ka diha sa iyong mga sala, inigabot na sa great day of their wrath to come. Nganong giingon man ni nga their wrath sa verse 17. Because the Bible clearly nga nagatudlo that there is one God and yet naglungtad diha sa tulo ka persona. For the great day of their, wala diri gingon of his wrath, kundi of their wrath has come, and who is able to stand. Mao na nga kung makita nato atong sa Twin Towers sa 9/11 nga diin ang mga tao nangahadlok sila sa pagkatagak nining tower, no, tungod kay ang airplane didto man gyud nabangga, and we know the story that they fled away from them gikan ini nga tower. But in the day of judgment it will be the reverse. Ang mga tao na moingon na sa mountains, fall on us. Ang mga tao mohangyo na nga mamatay na lang sila. Bisan pa ang kamatayon will flee from them, and they will experience this great judgment of God. Di na mga tao, di na gyud pa maka-excuse pa nini. Yan napag-graphic nga pictures of the ultimate manifestation of God's wrath diya sa Revelation chapter 14, 9 to 11. Gingon diha, and another angel, a third one, followed them, saying with a loud voice, if anyone worships the beast and his image and receive a mark on his forehead or upon his hand, he also will drink of the wine of the wrath of God, which is mixed in full strength in the cup of his anger, and he will be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment goes up forever and ever, and they have no rest day and night, those who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name. Take note, wa na gyud pay kapahulayan pa sa ilang kalang. Adlaw o gabi, o ang smoke of their torment sa verse 11 goes up forever and ever. Wa na escape pa. Kung dili ang ilang kinabuhi nining sa silot sa Dios ngadto sa impyerno nga walay katapusan, mao gyud nay ilang maantos, ma-experience. Nya sa Revelation chapter 20 verse 10,
And 14 to 15 sa Revelation chapter 20, akong basahon ang verse 10, gingon diri, and the devil who deceived them was thrown into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are also, and they will be tormented day and night forever and ever. Now, magwonder ko igsoon nga adunay naghatag sa iyang testimony, no? Nga nadisgrasya siya, nabuak ang iyang ulo, niya gideclare siya sa doktor daw nga 50-50 niya, mamatay na gyud siya. Niya sa iyang testimony namatay na daw siya. Niyang iyang kalag dito daw siya sa impyerno. Niya dito sa impyerno gitorment siya sa mga yawa. Pero diha sa Biblia ang yawa appeal sa hukom and judgment of God. Dili na sila mo torment diha kanimo, kundi ang Dios may mo torment diha kanimo kung wala ka diha ni Kristo, hangtod sa walay katapusan uban sa yawa ug ang false prophet. Mao ning gingon sa verse 10, and the devil who deceived them was thrown into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are also, and they will be tormented day and night forever and ever. Revelation chapter 20, 14 to 15, and death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. Mao kining ang ikaduha nga kamatayon, nga diin ang kamatayon ug ang Hades itugya na, tambog na ngadto sa lake of fire. Mao kining ikaduha nga kamatayon, and if anyone's name was not written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Mao na ang mahitabo igsoon niadtong tao, niadtong kalag nga wala diha kang Ginoong Hesukristo. Iyag yung masinati ang kapungot, kaligotgot sa Dios, and in the final day of God's righteous judgment, ang tao nga wala diha ni Kristo mito, misimba, naghinulsol diha sa iyang mga sala. Grabe yun ang katapusan sa iyang kinabuhi. Siguro karon igsoon ma-enjoy pa nimo ang kinabuhi. Siguro karon igsoon dili ka mo tuo nining gisulti diha sa Biblia. Adunay nagpost diha sa Biblia, if God is not true, then I lose nothing. If God is true, then I lost everything. Nga naman, kay diha sa Biblia, ang Dios nagaingon sa iyang mga pulong nga kung ikaw dili ka maghinulsol sa imong mga sala, di ka motuo diha ni Kristo, musuffered gid ka nining kapungot, kaligotgot ug impyerno nga walay katapusan ngadto mga tao nga wag naghinulsol sa iyang mga sala. This amanday tagiluwas sa Dios. God has rescued us in Christ Jesus. Gikan sa iyang kapungot, gikan sa great day of God's wrath, He rescued us from the domain of darkness and transferred us into the dominion of His Son. He rescued us from our sinfulness, and ultimately He rescued us from His great wrath to come. Wa tagiluwas sa Dios gikan ni Satanas, kay dili si Satanas may tag-iya nato. Wa tag-rescue sa Dios gikan sa impyerno tungod kay wa pamanta dito sa impyerno. Kung dili gi-rescue ta sa Dios gikan sa kapungot sa iyang kaugalingon, nga diin kung ikaw wa pa ka diha ni Kristo, imo gyud ning ma-experience ang eternal torment and the great judgment of God to come diha sa iyang kapungot, nga maabot ug ma-experiensya niadtong mga kalag nga wa mituo isimba diha sa tinuod ug buhi nga Dios diha sa atong manluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Tanawa gud ang 1 Thessalonians chapter 1 verse 9 hangtod sa verse 10. Mao kini ang praise report, no, ni Apostle Pablo ngadto sa Dios, bisan pa sa mga tawo nga giluwas sa Dios, pinagi sa ebanghelyo sa kaluwasan diha kang Ginoong Hesukristo.
Sa verse 9 gingon, "For they themselves report about us what kind of a reception we had with you, and how you turned to God from idols to serve a living and true God." Verse 10, "And to wait for the Son from heaven, whom He raised from the dead, that is Jesus, who delivers us from the wrath to come." Naigsoon, ang makaluwas ra gyud nimo gikan niining kapungot sa Dios nga moabot mao ra gyud si Ginoong Hesukristo. Believe in the Lord Jesus Christ alone. Believe in His sufficient work at the cross of Calvary. Believe in His person, that He is God who became flesh and He rose from the dead. And He alone can forgive you for all your trespasses and sins, because of His work at the cross of Calvary is sufficient for you to save. Ug ang imong gikinahanglan nga pagkamatarong mao ra gyud ang pagkamatarong ni Kristo, nga diin kung ikaw motuo diha kaniya, kini nga pagkamatarong imong maangkon pinaagi sa pagtuo diha ni Kristo. Ug ang kaluwasan nga imong maangkon pinaagi sa grasya nga iyang gibuhat dito sa cross sa Kalbaryo. His finished work, the cross of Calvary. Mao na kung ikaw nagsimba pa og mga Dios-Dios, mao na kung ikaw wa pa naghinulsol niani nga sala, igsoon sa mga sala nga gi-mention diha sa Biblia, biyahe ang imong mga sala. Duol diha ni Kristo. Come to Christ so that Christ will deliver you from the great wrath to come. Only Jesus can deliver us from the wrath to come. Tungod kay si Kristo ang iyang kamatayon dito sa cross sa Kalbaryo, mao kadto ang iyang propitiatory work, ang iyang substitutionary work, nga instead nga kita unta mamatay dito sa cross sa Kalbaryo, si Kristo ang miako tanan. Siya ang naghupay sa kapungot sa Dios pinagi sa iyang kamatayon dito sa cross sa Kalbaryo. Siya ang nahimo nato nga atonement aron ang atong mga sala. Iyang gi-absorb ang iyang pag-ula sa iyang mga dugo, iyang gihugas, gilimpyo, may nagpasaylo kanato pinagi sa iyang kamatayon dito sa cross sa Kalbaryo. Salamat sa imong pagpaminaw igsoon sa pulong sa Ginoo ug higala. I pray for your salvation. I pray that may you come to the Lord Jesus Christ and serve Him, worship Him alone. Let us pray. Our Heavenly Father, our gracious God, salamat Ginoo nining great privilege sa pagtuon sa imong mga pulong. Bisan pa nini nga mensahe Ginoo nga tudlo sa imong alagad, pinasika diha sa imong mga pulong, pinagi sa giya sa imong balaan nga espiritu, ikaw mong gipasalamatan niini. We pray, Lord, that may you make our hearts tremble before your presence. Make our hearts melt pinagi sa imong mga pulong, knowing that you are the God, not only the God of love, mercy, and grace, but you also is the God of wrath and severity. And only in Christ Jesus we can find salvation, shelter, bisan pa rock, panalipdan, aron nga kami Ginoo maluwas diha sa kapungot nga moabot. Ginoong Dios, ang mga pagampo sa mga katawhan nga wala pa diha ni Kristo, nga sila unta makaila diha kanimo, they will turn away from their sins and come to Christ. Tungod kay wa gyud kay kalipay Ginoo sa kamatayon sa usa ka wicked, kundi ang imong yung tawag Ginoo nga mga makasala maghinulsol gyud mobiya sa ilang mga sala, aron ikaw mahimuot sa ilang kinabuhi. Nga sila unta motuo diha ni Kristo ug motuo diha kaniya lamang, nga dihin ang iyang kamatayon dito sa cross sa Kalbaryo mao gyud sufficiente nga makaluwas, makalimpyo, makahugas sa tanan niya nga mga sala. Lord, we thank you for this time. May your word remind us nini nga mga kamatuoran Ginoo, and may you help us to know you more, and may you help us to glorify you in all things. We pray in Jesus' name. Amen. Salamat igsoon sa inyong panahon, sa inyong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo.
Ang Dios ta magapanalangin kanatong tanan.